Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Unang desisyon pagsuspenso ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña ug usa ka tuig sa kasong gipasaka ni kanhi PNP City Director Rowena Garma gibali sa Ombudsman. Wa pagsipot ni Garma sa Quad Committee hearing sa extrajudicial killings gikasagbuyo ni kanhi Cebu City Mayor Osmeña. 23 ka mga tawo namatay sa epekto sa hanging habagat ug sa tulo ka mga bagyo nga nakasud sa nasod. 3,000 ka mga charismatic leaders ug kaparian mosalmot sa Caris Conference 2024 karong Oktubre 4. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tungod sa kakuwang sa merito, gibasura sa Ombudsman ang kaso nga gipasakan ni kanhi Cebu City Police Office Director Rowena Garma batok ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Gipagawas ang desisyon human sa unom ka tuig o gikahimot usab kini sa kanhi mayor. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Gi-reverse na sa Ombudsman ang desisyon nga suspension order batok kang kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga giduso nga reklamo ni kanhi Cebu City Police Office Director Colonel Rowena Garma. Kiniuman na sa unong katuig nga nilabay ang gireklamo ni Garma sa Osmeña sa Ombudsman sa kalapasan sa grave abuse of authority, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Tungod sa maong kaso ni paluwat og 1-year suspension order ang Ombudsman na batok kang Osmeña. Apan ang bagong desisyon sa Ombudsman na base sa unoma kapahina nga gipagawas sa abogado sa media nga si Attorney Virgil Ligutan na gibasura ang maong kaso tungod sa kakuwang sa merito sa kaso. Kinumduman nga natong 2018 na adunay tulo ka vendors ang giingong gihara sa kapulisan na o gisagop ni Osmeña kaniadto nga maoy nakatukmod kang Garma sa pagpasangat sa maong kaso. Gani atol sa congressional hearing karong adlaw, nagitambungan ni Osmeña iyang gipadayag ang iyang kalipay sa pag-reverse sa maong kaso. Sherisa Mayoy, CCTN News. Mayor Tomas Osmeña nasagmuyo sa wala pagpakita ni kanhi CCPO Director retired Colonel Rowena Garma sa nagpadayong Quad Committee hearing sa extrajudicial killings panahon sa Duterte administration. Gisaysay usab sa mayor nga nung wala makagusto kang Garma nga maoy mangulo sa CCPO. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Atol sa Quad Committee hearing sa Kongreso karong adlaw, nakahigayon sa pagsaysay ang mga kanhi mayor kinsang kontra sa nimong dugoong kampanya batok sa ginadiling drugas. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa nahitabong extrajudicial killings ubos sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nakahigayon sa pagsaysay si kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña bahin sa dili maayong relasyon ngadto sa kanhi City Police Director na panahon nga si retired Colonel Rowena Garma. Nakadawat menon siya og report gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga giingong tigdawatan og 1 million pesos si Garma matag simana. Nahitabo kini sa diyang siya pa ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG sa Davao City. I cannot accept this for Cebu City. And her Bagban
was a certain SP04 Art. Now it appears that SP04 Art is not only a lover, he also brought her with him to PCSO. And this letter has been acknowledged by Chief Superintendent Arcasa. I will give all the documents to the committee for validation. Kung hilabihan ang iyang kasagmuyo sa naitabo mga pagpatay sa dakbayan ubos sa pagdumala ni Garma o ni sang patinon sa pagkontra ni Duterte niadto kaniya. Samtang emosyonal nga gisaysay ni kani Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa diyang gihulga siya ni Duterte kani adto nga matud pa patyon siya. Human siya nalakip sa giingong narcolist, wala gid siya niuli sa Pilipinas ato siyang pagtambong sa kakalihukan sa Japan. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at na mga minamahal ko Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabulize. No show karong adlaw si Garma sa hearing sa Kongreso tungod sa nasinati pagpanakit siyang liog ug dalunggan. Nadawat rin nun sa mga kongresista ang excuse letter ni retired Colonel Garma diin. Nakalatid ang pagpananggid nga mopaubos siya sa medical check-up. Ian Navarro, CCTN News. Samtang usa ka establishmento sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu gisusi karon sa kapulisan uban sa lokal nga kagamhanan aron susihon kun doon na bay operasyon sa Pugo. Ang establishmento may nag-inusara nga ni-apply og permit sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Uban sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisusi niadtong Biyernes sa kapulisan ang usa ka gimonitor nga establishmento sa barangay Basak. Ang bag-ong OIC sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Colonel Diane Agustin nagkanayon nga adunay executive order nga gipirmahan si Mayor Junior Dahongchan nga nagmugna og grupo nga gilangkuban sa kapulisan og nagkadayang buhatan sa LGU nga makabisita sa mga dapit nga giilang posibleng may pogo operation. Sa nilabay nga mga interview ni Mayor Chan, ang mga establishmento mo ay nag-inusarang ni apply og permit apan wala kini mahatagi sa Dakbayan tungod kay wala usab kini makakuha og permit gikan sa PAGCOR. Aron sa pagsuta kung nipadayon ba kini sa ilang operasyon, taliwala nga wala makakuha og permit usa kini sa gimonitor sa maong gimug ng grupo. Apan matud ni Police Colonel Agustin, ato sa pagsusi, negatibong may operasyon sa Pogo. Initially, wala silang nakita as per report from the police, yung mga nag-assist doon, wala silang nakitang operation during that time. So, hindi kami pwedeng magkampante dyan. Apan taliwala sa ilang nakita, butang kini nga dili nila kumpiyansaan ilabi na kinahanglan og expert aron sa pag-ila kung aduna bagay pogo operation sa mong lugar, maong padayon kini nilang gimonitor. Gidugang ni Colonel Agustin nga aduna pa sila ilaing gimonitor nga mga establishmento base sa ilang nadawat gikan sa ilang intelligence unit o sa Office of the Mayor. So, may tatlo pa tayong i-verify, although yung isa is private private place. So we'll try na bisitahin ng mga yan para ma-ensure talaga natin na yung area na yan is clear or wala po tayong pogo operation. Sigunusab ni Colonel Agustin nga ang maong gimonitor naggikan sa laing-laing barangay ug ila kining tutukan. So we will exert more effort para ma-discover natin yung mga ganyang operation dito sa Lapu-Lapu. Kung meron man. Cristel Joy Filerca, CCTN News. 24 ka mga kani-hepe sa kapulisan sa nasod gipaubos sa investigasyon. Sayran sa investigasyon kung kinsa sa mga opisyal ang anaa sa monthly payroll gikan sa operasyon sa Pogo. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gurion. Kanhi Commander sa Regional Mobile Force Battalion Unit 7 nga si Police Colonel Dian Vicente Agustin gitudlo nga bag-ong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office. Samtang adunay gihimong kausaban ang LCPO
sa gitudlo nga bag-ong hipi sa Police Station 4. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gitudlo isip bagong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office, si Police Colonel Dayan Vicente Agustin, epektibo ni adtong Setyembre 13. Si Colonel Agustin mao ihulip ni kanhi City Director Police Colonel Ali Baron. Sa wala pa siya nahimong officer in charge sa LCPO, si Colonel Agustin mao ay Force Commander sa Regional Mobile Force Battalion Unit 7 sa lungsod sa Sibunga. Nahimo usab siyang Regional Chief sa Anti-Crime Unit sa Region 13 sulod sa kapinduha ka tuig ug nangulo usab siya sa Cybersecurity Unit sa Campo Crame. Matud niya nga subay sa priority program sa Philippine National Police, drogas, mga wanted persons ug loose firearms sa dakbayan sa Lapu-Lapu mao iyang tutukan sa iyang bag-ong katungdanan. Doon kami nagpo-focus, so yun ang focus ng trabaho ng ating kapulisan at yan din yung pinapalo up namin kung nakukomply nila yung mga requirements natin dito sa taas. Idugang niya nga sa bag-ong gilusad nga revitalized police sa barangay Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan, usa-usab sa iyang tutukan ang pagdugang og mga personnel sa matag barangay. Sa susunod na mga araw, we will be involved or dadagdagan namin yung puwersa namin para doon sa barangay drug clearing operation. So yun yung focus ng Lapu-Lapu City Police Office. Samtang sa laing bahin, si Police Major Michael Gingoyan mao'y nilingkod nga bagong hepe sa Lapu-Lapu City Police Station 4. Si Major Gingoyan mao'y kanhi hepe sa Tourist Police. Mahinumduman nga unang gitudlo sa LCPO si Police Major Christopher Castro nga mao'y mulingkod unta sa mong posisyon apan adunay kalit nga mga kausaban nga gibuhat ang LCPO. Samtang si Major Castro na mao'y nihulip sa kanhi posisyon ni Major Gingoyan. Ni adtong Setyembre 17, nag-courtesy call ang maong bagong hepe sa mga barangay kapitan sa Basak ug Marigondon nga mao'y duha sa upat ka mga barangay nga sakop sa iyang jurisdiksyon. Ato sa iyang courtesy call, ni pahigayon usab sa iyang exit call si Police Major Judith Besas. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Musunod, 23 ka mga tao namatay sa epekto sa hanging habagat ug sa tulo ka mga bagyo nga nakasuod sa nasod. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Unsa man kang tambulakan kalit nagabot nalandigan ni ron. Gitara ko nga gamay kaayo. Gitara ko nga dako gamay kaayo. Dailing. Unsa man ang utangan nga naam na si mong luyo dito? Upa manggod siya na ikatubang nimo Dailing kay. Tarong mo? Nganong imong kung iapel ni Dailing ha? Wa man koy labot. Kini panil nga, kini. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong balita, atong balikan katong 24 ka mga kanihipi sa kapulisan sa nasod gipailawom sa investigasyon nga human nagmatod pa dunay mga opisyal nga dunay monthly payroll gikan sa operasyon sa Pogo. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurio. Giklaro ni PNP Chief General Romel Marbel nga dili magpanuko ang Philippine National Police sa pagsusi ug pag-ila sa mga nagdawatan og monthly payroll gikan sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kun Pogo. Kini samtang gisukit-sukit sa Senado ang gisugyot nga pondo sa ilang ahensya. Matud ni Marbel nga wala nila gikahimuot ang gitribukar ni PAGCOR Senior Vice President for Security, retired General Raul Villanueva, ilabi na nga under oath o nanumpa kini sa hearing sa Senate Committee on Women and Children. Dugang ni Marbel nga kinahanglang mahatagan kini og katinawan ni Villanueva tungod kay nakaapekto kini dili lang sa ilang tibukhanay sa PNP kundi lakip na usab sa peace and order sa organisasyon. Ilang suwatan ang opisyal aron pangayuon ang mga pangan sa mga nagdawatan og payola gikan sa operasyon sa Pogo o baka muhatag yun kini og katinawan sa Senado nga walay opisyal sa PNP nga nalambigit niini.
Sa iyang bahin, gusto usab ni Local Government Secretary Binhor Abalos nga mahibaw-an kinsa ang hepe nga nagdawatan og payola gikan sa Pugo. Randy Gurion, CCTN News. Samtang moabot sa 23 ka mga tao ang nakalas, samtang gipangita ang laing 15 ka mga nabiktima sa epekto sa hanging habagat o sa tulo ka mga nagsunod nga bagyo dinhi sa nasod. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagagikan ang siyam ka mga nangamatay sa Mimaropa Region. Tag-upat usab ang namatay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug duha sa Central Visayas. Samtang apektado ang panginabuhian sa dulan 3,000 ka mga pamilya gikan sa 13 ka mga rehiyon sa nasod tungod sa daotang epekto sa bagyong Ferde, Hiner ug Helen. Pagbansay-bansay ngadto sa mga barangay responders, usa sa mga laka ang gihimo sa Cebu PDRRMO subay sa nagdanga-dangang epekto sa La Nina. Apan mas menungdanon alang kanila ang pagpanginlabot sa katawhan panahon sa katalagman. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nangandam ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto sa La Nina. Ilabi na nga anaa sa 66% ang posibilidad sa pagtumaw nini sa nasod ning buwana hangtod Nobyembre sumapa sa pag-asa. Gibutyag silang information officer nga si Wilson Ramos nga sukad sa nang labing mga buwan nagpahigayon sila og training ngadto sa mga sakop sa kalungsuran. Sama na lang silang gipambuhat sa lungsod sa Katmon sa biaging semana diin gibansay ang barangay responders sa search and rescue operations sa kabukiran. Sila man ang unang mutubag sa matag alarma panahon sa katalagman, sama lang sa pagbaha o di makapagdahili sa yuta. Magpadayon kini sa ubang lungsod sa mosunod pang mga semana. Nagkatag mga training sa mga LGUs, by next week na may training. Bago ramin na may training sa Katmon, then by next week sa Pinamungana. Ito sa usab silang hepeng si Neil Angelo Sanchez nga gibuhat kini sa diyang maayo pa ang lakat sa panahon. Pinagi sa mga pagpangandam, mas dali na ang pagsalbar sa kinabuhi. Apan, mas giatagan niya og dakong gibug-aton ang pagpanginlabot sa mga nanimuyo panahon sa katalagman. Kung naibuhaton ang local government units or ang LDMOs for the safety of the children, the people, naimstorya. Kung wapoy buhaton, napoy kasulti. Bumaydanon alang kaniya ang disiplina sa matag nanimuyo, sanglit zero casualty ang gitinguha. Karong natagamtaman sa Sugbo ang grabing mga pag-uwan. Walay puwas usab ang pagpakigalayon sa Office of Civil Defense 7 o Pagasa Visayas ngadto kanila og sa mga local DRRMOs. Kini aron mas dali na ang ilang paghimo og assessment ngadto sa kinabag-ang publiko. Bakit kasi nindo say nga ang kanang gipangkondak nato training, dream officers na puro, actually it's not. Doon na tay dream person DRM personnel, doon na tay PNP, doon na tay Coast Guard, doon na tay Armed Forces, doon na tay Bureau of Fire, doon na pamangga ni tay ilang mga barangay responders, community responders, no? CCTN News. Executive Department sa Mandawi City Hall moduso og budget nga 2.5 bilyones ka pesos alang sa sunod nga tuig. Samtang lakip sa budget sa paghatag og libreng school supplies sa mga tinun-an sa pampublikong tunghaan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Moabot sa 4.5 billion pesos ang iduso nga budget sa syudad sa Mandawi para sa sunod tuig. Lakip na niini ang nadawat nila nga 1.3 billion pesos sa National Tax Allotment. Matod ni Attorney Giovanni Tianero, ang City Budget Officer, nga labing dako nga bahin igahin alang sa panlawas, edukasyon, social housing ug social services. The Budget Office is finalizing the executive budget. Hopefully siguro by the end of September, masabit na mo for approval the acting Mayor Glenn. And then because deadline man ng October kanang 16 nga masabit na mo sa sanggunian. Ang proposed budget isumiter sa Oktubre ngadto sa sangguniang panlungsod aron maaprubahan. 4 bilyones pesos lang ang budget karong tuiga. Lakip sa 4.5 billion pesos nga proposed budget ang 700 million sa Special Education Fund nga maglakip sa libreng school supplies sa tanang tinunan sa pampublikong tunghaan sa dakbayan sunod tuig. 700 million, most of it
is devoted for school supply. So libre na ang school supply sa mga bata in Mandaue City for next year. Education is a very important aspect in Mandaue City. Pipila usab ka bagong classrooms ang planong itukod, magbutang og solar panels og suga, speech laboratory ug pag-abaga sa kuryente sa mga tunghaan. Apil na usab niini ang 60 milyones pesos nga budget sa Mandaue City College. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihulagway sa Amas Sugbo KMU nga nahimong limos ra ang gihatag probinsyo sa suhulan gikan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 nga hangtod 43 pesos. Mato ni Chairperson Jaime Paglinawan nga kuwang ra ang 501 pesos nga inadlawng minimum wage aron mabusog ang hangtod sa 5 ka mga sakop sa pamilya. Gipasalig usab niini nga ilang i-monitor ang mga kumpanya nga dili mutuman sa pagtabang sa mga mamumuo sa Central Visayas gikan sa suhulan hangtod na sa paghatag og saktong benepisyo. Nagpabili ng ilang panawagan nga uyunan sa mga magbabalaod ang gipangayong legislated wage hike nga 150 pesos. Gikatakda gipatuman ng maong usbaw sa suhulan sugod karong Oktubre 2. Suspended Mayor Michael kon Mayor Jonas Cortez ug Acting Mayor Glenn Berside magtandim gihapon sa 2025 election sa syudad sa Mandaue. Line up sa mga konsehal kompleto na usab. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magpabilin gihapon nga tandem si suspended Mayor Jonas Cortez ug Acting Mayor Glenn Berside sa midterm election sa sunod tuig. Mao kini ang giingon ni Cortez sa atong sa storya ta i-move to Good Governance and Transparency Forum kaganinang buntag diin siya ang special guest. Modagan pagkamayor si Cortez samtang si Berside mao iyang vice mayor. Laruhon tani ha kay naa may mix kuan sa ilang gibalakaw nga di na ko pwedeng modagan. Laruhon tani ha. Can still run. I can still run. Onya og mangutana sila. Mudagan ng gyapon ko uban ni Glenn Berside. We've been together sa mayor since we are councilors, onya ni dagan o Congress, onya board member ko, then back to mayor as ako vice mayor gyapon. Kung wala kini mukamang kay o mukamang ako dito kay kamang mayor kay bawa naman sila na mayor gyapon decision kay loyalty nako I always depend. Mato ni Cortez nga kompleto na ang team Mandaue o gilangkuban sa mga incumbent nga kaalyado nga konsehal sa Dakbayan nga sila si Marie Emeline Cortez Zafra, Jimmy Lomapas, Jennifer Delmar, June Arcilia, Editha Flores Cabahog, Oscar Del Castillo ug Dante Borbajo. Dugang sa ilang lineup mao sila si kanhi Vice Mayor Carlo Fortuna, Ernie Manatad, Marco Sanchez ug Junji Espina. Samtang sila si incumbent Provincial Board Member Glenn Soco ug outgoing City Councilor Malcolm Sanchez mao mga board members sa Team Mandaue. Sa laing bahin, nagpaabot pa ang kampo ni Mayor Jonas Cortez sa tubag sa Ombudsman kabahin sa gisumiter nila nga motion for reconsideration kabahin sa iyang suspension. I think the process will be patubagon po sa ang complainants from the Office of the Ombudsman, patubagon ang nagreklamo atong i-file ng MR, and then supposedly i-copy for this job kita, no? Right now wala pa tayo natawag. It's almost a month na kay 20 naman ugma. No? Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 3,000 ka mga charismatic leaders o kaparian mosalmot sa Charis Conference 2024 karong Oktubre 4. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that say
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Barangay chairman o kagawa, di hahaba rin kapalpakan nila. Eh kung may matitino, mapuputo talaga yung katinoan. Lumalangap ang hindi magagawa ng PNP. Ang umamin na sila ay failure. Liglig, siksik at umapaw na kuro-kuro na may kasamang kirot at tawanan. Ano ngayon? Kasama ang bago niyong paboritong tandem, Nino Bonito at Chonke Bench. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa atong balita, moabot sa 3,000 ka mga charismatic leaders o gakaparian ang ilauman nga musalmot sa Charis Conference 2024 karong Oktubre 4 ngadto na sa Pichasais dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Tinguha niini nga mas madasig pa ang mga leader sa pagsangyaw
sa maayo kung kamaayo ni Kristo ngadto sa matag parokyano. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangandamang Charis Philippines uban sa pakigalayon sa Archdiocese of Cebu Council of Charismatic Renewal Services ang umaabot nga Charis Conference karong Oktubre 4 ngadto na sa SAIS. Laumang mag-abot ang hangtod 3,000 ka mga charismatic leaders ug kaparian gikan sa managlayong parokya sa nasod sa IEC Convention Center sa Dakbayan sa Sugbo. Kini aron tukion og sawan ang kamahinungdanon sa pagsangyaw sa kaayo ni Kristo pinagi sa charismatic renewal. Sa kasamtangan, sobra pa sa 1,000 ka mga delegado ang nakaparehistro na. Mato di Febarino sa Charis Philippines, nga sud sa tulo ka adlaw makatunan sa mga bisita ang pag-ila sa charismatic renewal ug ang iyang spiritual mission. Pinagi kini sa gidapit nila mga speakers gikan sa national ug gawas sa nasod. Nabantayan niyang nagkaanam og kahanaw among matang sa kalihukan sukad pa sa pandemya. Apan human sa mga panagtapok, mas madasig ang mga charismatic leaders sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto na sa ilang parokya. Hopefully, inig-uli nila ang mga participants, madasig sila pagbalik, labi nagtong nagluya, pinaagi sa ilang madungog nga mga talks. Doon na sa tadi ay special session para sa mga kaparian. Adunay kinalahing kalihukan ang kaparian sa unang adlaw sa CharisCon aron hisgutan ang kamahinungdanon sa ilang papel isip mga spiritual directors. Importante kaayo ang role sa spiritual directors sa charismatic renewal aron magiyahan ang mga charismatic sa angay nilang buhaton. Kibalo biya ta nga ang charismatic kung ang kaayo ni siya kanang magsunod kanunay sa giya sa Espiritu Santo apan usahay but kinahanglan ni sila giya sa mga kaparian sa spiritual directors. Ana pa sa 70% ang pagpangandam sa maong dakong kalihukan. Maong nagtinabangay sila sa ubang religious community aron mapaymutang ang tanan. The joint undertaking is taking off well so far. It's becoming kuan gani kanang the two groups have been turned out to be friends through the several weeks, several months of really putting this up, planning. So I pray this is a very good example of synodality. Usa sa mga mass presiders sa mong kalihukan mao si Cebu Archbishop Jose Palma. Abli pa ang registration alang sa CharisCon 2024 hangtod September 28 diin 2,500 pesos lang ang registration fee. Naglangkob among bayranan sa conference kit ug pagkaon. Alang sa dugang pang detalye, makigalayon lang sa Charis Philippines pinagi silang social media pages o bisitaha ang Laico Center sa IEC Convention Center. Gian Navarro, CCTN News. Giila na sa Cebu City Council nga local important cultural property ang dulan 50,000 ka mga legislative documents niini. Kini ilabi na ang mga resolusyon sa City Council sukad ni atong tuig 1945 hangtod 1974. Ang maong mga dokumento iparehistro usab sa konseho ngadto sa National Commission for Culture and the Arts sa Philippine Registry of Cultural Property. Sa samang higayon, kini nagtinguha usab nga ma-digitalize ang maong mga dokumento paghatag og igong bili niini. Ang City Council pinaagi ni Consel Philip Zafra ni taha sa Sanggunian Panlungsod Secretary nga maoy mangunay sa digitalization. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalye, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.